Mr. Leo Martinez, abay pinaglaban si Tito Sen laban kay Mr. Anjo Eliana. Ang isa sa mga co-workers nitong si Mr. Anjo Eliana sa kanilang mga movies at serye na Over the Bakod, kung saan sa isang TikTok account nito ay nagpost at tila binoljak di umano ni Mr. Leo Martinez itong si Anjo Eliana patungkol sa pagbira nito no sa kredibilidad ni Tito Sen. Panoorin natin ito. Lakas tama! Kailangan ng pangkulam ko! Ito po ang inyong balingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Ay bago ako kumain din, gusto ko munang i-welcome itong si Anjo. Ay, Anjo, welcome to Lakas Tama Party. Galing mo, iba ka rin. Biruin mo, Lakas Tama ka pala. Oh, nag-akusa ka ng pambababae kung ano-ano. Pagkatapos na uwi sa bluffing. Ay ano na, bluffing lang pala yan. Ako, ay di lakas tama yan. Pag wala kang masagot, abay lakas tama. Gayon na lang. Ay hindi ko maintindihan paring Anjo. Sa dami ng problema, nakisaw-saw ka pa. Nait bulaga mo kami. Ayan, welcome! Ay siya mga kabayan, ay di follow and subscribe na lang kayo. Dini sa Facebook, YouTube at TikTok. Dini sa aking Mamay Leo. Maraming salamat po sa inyo. Yung iyo. Ilan sa mga naging statement nitong si Mr. Anjo Eliana na si Tito Sandy Umano ay may babae or may kabit, no? So dahil po dito ay nagsalita si Tito Sen patungkol sa mga bagay na ito at i-deny niya ang lahat ng mga aligasyong ito. At nang tanungin si Mr. Anjo Eliana patungkol dito, sinabi niyang isang malaking bluff lang daw di umano ang kanyang mga statement na ito. Kaya naman sa isang article po ng Bandera kung saan binoljak ng mga taga-suporta ni Tito Soto pati ang loyal viewers ng Itbulaga si Anjo Eliana dahil sa mga pagbabanta nito. Nag-viral sa social media ang ilang video ni Anjo kung saan lantaran niyang sinabi na may sindikato raw di umano sa loob ng Itbulaga at may kabit o mistress umano si Tito Sen. Ilang taon na lang ilalatag ko na kung ano talagang nangyari dyan sa Itbulaga. So sinagot po ni Mr. Anjo Eliana si Mr. Ako ay si Bubulo at si Jano ay si Mokong. Mokong? Tama, Mokong and Bubuli. Ay may tatay ng amin mga nililigawan, si Don Robert. Ang legit na Don Robert. Yan, legend, yan. Pinost ko yung tinira po ako ni Don Robert at pinost ko naman kasi pagamat tinitira ako natutuwa ako dyan. Sabi ko, mahal ko yan. Kaya makikita niyo sa post ko na binibira ako ni Don Robert. Intindihin niya lang yung sinasabi niya. Yung bashers ay tinetest daw ang kakayahan ng tao kung hanggang saan ang limit mo sa pagtitimpi. Siyempre, alam mo naman bago lang tayo dito, Bryce. 2 months. 2 months. Kaya maganda yung advice sabi niya. Kalma lang, huwag lang patulan yung mga basher. Kaya salamat sa ating mga bashers. Pasensya na kayo dahil lang sabi sa akin ng mga tao huwag ko na daw kayong basahin. Kaya sa kanyang TikTok live ay agara namang ipinost or nirepost nitong si Mr. Anjo Eliana ang ilan sa mga banat ni Mr. Leo Martinez patungkol sa kanya. Sinabi nito na binabanatan nga daw siya ni Mr. Leo Martinez at sinabi rin ito sa kanyang live videos na parang hindi niya raw muna papansinin dahil talagang makikita po natin sa mga live video niya sa TikTok niya na talagang puro bashers po at puro masasakit na salita ang ibinibigay, pinupukol sa kanya ng ilang mga taga-suporta ng Itbulaga or mga loyal viewers at mga taga-suporta ng TVJ patungkol sa mga paninirang ginagawa nito dito po sa mga Dabber Cats. So, sabi nga ni Mr. Anjo ay ilang taon na lang ay ilalatag na daw niya kung ano-ano pa talaga ang nangyari dyan sa Itbulaga. Hoy, sabi niya, no? Dinantaan niya pang TVJ, hindi ako takot sa TVJ. Anong pinagsasabi nyo? Ang matapang na sabi ni Anjo.
Si Direk Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiiyak sa akin kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya na naiwan, umiiyak sa akin dahil winalangya siya. Oo, plinano, kaya nga may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Sabi pa ng aktor, nitong nagdaang November 3, nag-live ulit si Anjo kung saan nabanggit niya tungkol sa umano'y isang babae na ikinukunik kay Tito Sen. Sa isang panayam, sinabi ni Tito Sen na ayaw niyang patulan si Anjo dahil nagpapapansin lang ito, kasabay ng pakiusap sa media na wag nang palakihin ng issue. Hindi ko napapatulan, wag pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin. Taas natin ang level ng Senate Press, ang pahayag ng senador. Sa comment section ng artikulo tungkol sa revelasyon ni Anjo na mababasa sa Facebook page ay pinagtanggol ng netizen si Tito Sen at Itbulaga. Karamihan ng nagkomento ay nagsabing parang desperado na si Anjo sa kanyang karir, kaya gumagawa ng ingay. May mga nagsuggest pang kasuhan ni Tito Sen at ng management ng Itbulaga ang aktor para maturuan ng lesson. Narito ang ilan sa mga comments sa mga netizen. Sabi niya, hindi ka naman talaga dapat matakot kahit kanino, pero dapat marunong ka rin tumingin kung saan ka nanggaling. Very personal ang galit. Bakit? Bitter? Hindi na kasi pinabalik sa Itbulaga. Sakali mang masabi mo yan, Anjo, makakatulong ba yan sa paghuli ng sangkot sa flood control? Ang personal na buhay ng tao nino man ay wala tayong pakialam. Ang aso kapag nauulol kahit ang amo at kaibigan niyan kinakagat. Wala kasi offer work sa kanya, need niya pera. Wala kasi balato si Tito Soto sa kanya sahod. Nagagalit si Tikboy dahil tinitira ata siya ng mga troll ni BBM sa sinasabi niya. Kahit marami pang involved dito, basta sinustentuhan at di naghahabol ng ang babae para sa akin, di pa rin magbabagong pagtitiwala ko kay Tito Sen. Basta di lang siya kasama sa flood control sa nawawalang sabungero at di kagaya ni Paulo Contis. Hindi daw takot pero ayaw naman mag-drop name ng allegedly na babae daw. He's aiming to run Senator 2028 and he proclaimed himself as a certified DDS. Walang masama, but to run as a senator, teka muna, another liability ng gobyerno. Paninira ang ginagawa niya to attract attention kasi laos na. May kaso pa to yung about sa school nila. Ano na, kaya nangyari doon. Desperado na si Ungrateful Banana Man. Desperado ka na talaga. Lahat gagawin mo, mapansin ka, kahit anong sasabihin mo, lahat tayo may kanya-kanyang karakaraan. Kaya ano pa man sabihin mo, Tito, si Tito pa rin, mas nagawa naman siyang mabuti sa bayan kaysa sa'yo. Kasuhan na yan para maturuan ng leksyon. Hindi makatarungan na nilalive niya. Tito Sen, sampahan na ng cyber libel. Yan ang ilan sa mga komento ng mga netizen patungkol sa isyong ito na talaga namang mas lumalala pa kasi ang dami na rin po niyang dinadrop na name, na talagang grabe po yung mga sekreto, hanggang sa ngayon ay dinadrop niya sa publiko para lang po talaga makagain siya ng maraming viewers sa TikTok. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.